Kumusta po kayo? Ngayon po ay pag-uusapan natin kung bakit tayo nag-Canada. Bakit pinili natin na Canada yung pupuntahan natin. Sa sobrang dami pong mga country sa buong mundo, bakit Canada yung pinili natin. So isi-share ko po yung aking opinion, mga ka-Angel, at sana makatulong po sa inyo yung mga dahilan bakit Canada po yung pinili ko. At sa ngayon po pala, papunta po tayo ng northeast area ng Calgary. So habang nagdadrive tayo papunta doon ay magkukwentuhan po tayo. At babagtasin po natin ang isa sa mga major freeway ng Calgary. Yun yung Deerfoot Trail, which is the busiest highway sa tingin ko po sa buong Alberta. So tara po. So ito po ay Macleod Trail. So going back po tayo sa sinabi ko kanina. So bakit po ako nag-Canada? Simple answer lang po yan. Dahil po sa Canada is one of the best country in the world. In terms po sa lahat-lahat na. So una po, ikwento ko muna bago ako nagpunta dito. Nag-work po ako sa Pilipinas, mga contractual, mga 5 months, 6 months, yung mga ganun po. Hindi po sapat yung kinikita ko na Pilipinas. Breadwinner din po ako that time. Sakto-sakto lang po yung mga kinikita ko. So dahil po sa Pilipinas at that time is contractual, after 5 months or 6 months in contract, kailangan nyo na pong mag-hanap ulit ng ibang trabaho kung hindi kayo saswertihin na ma-regular. So dito po sa SM, actually SM Mall of Asia, dito sa Pasay, alam niyo naman po siguro yung MOA. Kami po yung mga pinakaunang empleyado dyan, pioneer kumbaga. So sa SM Management po, sa lahat po ng pioneer, bibigyan nila ng chance na ma-regular. So at that time po, kasama na rin po tayo doon. Pero po, unfortunately, meron pong isang dahilan na naging balakid or naging reason bakit hindi ako na regular sa SM. So yung mga kasama ko po, mga kabatch ko is na regular sila, ako po hindi. So at that time po, hindi ko po sinasadya na noon po kasing under construction, yung SM MOA, before po na mag-open, pinapapasok na po kami para ma-set up yung store. So sa department store po ako noon. So that time, since hindi pa po siya malinis or totally clear yung loob, medyo may mga dust o parang dusty or maalikabok. May isang part po kasi na dinaanan ko na maalikabok. Nadulas po ako at na-outbalance. Nasaagi ko ngayon yung isang glass module. Yung alam niyo po, yung mga tindahan ng damit na glass, nabasag po siya. So that's po yung reason na naging dahilan nila na hindi nila ako regular doon sa SM. So parang kumbaga mahirap na, parang malungkot dahil yung chance na ganun na-miss ko. Unlike po yung mga kasama ko na regular sila. So talagang may kumbaga sa hirap po maghanap ng regular job at that time sa Pilipinas, sa opportunity na yun, sayang kumbaga talaga, dahil sa hindi ko sinasadya at unintentionally kumbaga hindi ako na regular. So nag-apply ulit po ako, mga ka-Angel, sa iba't ibang company. Then until na nag-decide na po ako mag-try sa abroad, kasi may mga kakilala ako
na nag-abroad at nakatulong sa buhay nila, kung at least maano umangat konti or makatulong man lang sa pamilya. So nag-abroad po ako mga ka-angel. So at that time po mga ka-angel, nagsa-search ako ano yung mga okay na country. So at that time po, ang patok po at that time ay mga Saudi, Middle East, and then yung Hong Kong, Singapore, Japan, and then yung Taiwan. So yung Canada po that time mga ka-angel, hindi pa siya ganong kasikat. Pero dahil isa sang first world country, naiisip ko na okay siguro kung makapunta rin sa Canada. Pero dahil at that time po mga ka-angel, hindi po tayo graduate sa college, undergrad, at wala tayong mga experience na related po sa mga opening ng Canada noon. Meron po isang agency dito sa Ortigas na about sa Canada. Nag-try po ako noon, pero po very tough po yung competition dahil yung mga nakasabay ko experience, at saka talagang related po yung nag-experience nila, at yung educated, nakagraduate po sila ng college. So at that time po nag-try lang po ako, pero hindi ko po kumbaga i-expect na ma-select ako dahil yun nga yung sa aking background hindi kumbaga nasa very least lang ako yung status ko, dahil yung mga nakasabay ko talagang very kumbaga convincing yung mga experience nila at education background. So that time to mga ka-angel, either Dubai, Canada, or kung wala, Taiwan. Yun po yung mga choices ko noon mga ka-angel. So that time mga ka-angel, hindi po natin nakuha yung Canada. Napadpad po tayo sa isang bansa na which is pwede na rin kaysa naman wala. So nagtagal po ako doon mga ka-angel ng mga 5 years din, mga more than 5 years din mga ka-angel. So at that time po mga ka-angel, yung Canada, nagkaroon po sila ng decision, yung government nila, na parang i-open nila yung economy nila sa buong mundo, at gusto nilang mag-hire ng mga tao para sa labor force nila, at least makatulong po sa economy nila na mag-grow. So at that time po mga ka-angel, nag-o-open po yung Canada na. So nag-try po ulit ako mag-apply, pero very unfortunate pa rin mga ka-angel, dahil yung mga in-applyan ko ng 3 beses hindi po tayo pinalad. Yung iba po doon ay parang na-scam din po ako. Laking po pera yung nagastos para doon. Pero ganun mga ka-angel, hindi, never give up. Ika nga, kumbaga sa Ginebra basketball team, na meron silang parang motto, parang ganun, na never say die. So at that time po mga ka-angel, sabi ko sa sarili ko, if I'm going to give up, nothing will happen to me na. Kumbaga hanggang doon na, at baka doon na lang ako sa Pilipinas mag-i-stay, at hanggang sakto-sakto na lang nakita ang mangyayari sa akin. So that time mga ka-angel, talagang ini-push ko talaga yung application ko sa Canada. At for the 4th time po yata yun, or 5th time, nabigyan na po tayo ng chance na makapunta dito sa Canada. At kumbaga yun na yun yung last chance. Kung mag-fail pa ako doon, baka hindi na ako makapunta ng Canada. So magki-create po ako mga ka-angel ng isang video, at isi-share ko yung naging talagang total experience ko paano ako nakapunta dito. But for the meantime po,
I-discuss ko lang po ngayon yung bakit Canada po yung pinili natin. So moving forward po, direct to the point, Canada po is one of, yung economy po niya, biggest economy in the world, nasa top 10 po siya. Naglalaro po yan ng either 8, number 9 or number 10 na biggest economy in the world. It means kasi andyan po yung US, China, Japan, Germany, andyan po yung India, andyan po yung UK, yung France, andyan yung Italy, Canada and Brazil. Yun yung mga biggest economies po ngayon na naglalaro-laro lang po yan, especially yung AS 8, 9, 10, yung Italy, yung Brazil. Depende po yun sa movement ng economy nila. So pangalawa, yun po, isa sa mga first world country, magandang pamamalakad, at saka kumbaga less crime, magandang weather, I mean yung pollution po, at saka siyempre may mga benefits akong napapasa. So una po ganon. So iniisip ko po that time, pag pumunta ako ng Canada, baka mas maganda yung chance na mag-grow at magkaroon ng kumbaga magandang future yung family. So pangalawa po, yung governance na which is one of the best, dahil hindi naman po siguro mag-grow yung economy nila kung pangit yung governance. So isa pa po yun. Pangatlo po, yun na po, nagre-research po talaga ako yung mga benefits. Una po, number 1, nabanggit ko na po paulit-ulit sa mga ibang video, yung health system nila na almost 100% na wala ka pong binabayaran pag magpa-hospital, magpa-consult ka sa doktor at other kind of medical consultation. Pangalawa po, siyempre yung educational system, educational benefits, ika nga, tulad po ng nabanggit ko noon, from kindergarten to high school ay libre po yung school. Sa college po ang may bayad, pero mayroon din po mga scholarship sila, at wala pong problema din dahil kung kayo po ay permanent resident or Canadian citizen, pwede po kayong mangutang sa government sa mababang interest rate, or kung na-implement na po yung 0% interest rate. So any kind of course po yan, at hindi kayo sisingilin ng gobyerno, kailangan kayo makatapos muna sa pag-aaral, and probably meron na kayong work bago sila maningil. Kung darating po yung time wala kayong nahanap na work at parang binigyan na kayo ng notice na magbabayad na kayo, meron pa rin po yung consideration. Kontakin nyo lang po yung federal or student loan office na ganito po, ganyan, hindi ko pa kayang magbayad, ganito, ganyan. So yun po yung kumbaga sasabihin nyo lang at hindi pa kayo magbabayad. Marami po silang mga kumbaga consideration, dahil po sabi ko nga, education is mahalaga po sa Canada, and one of the best or top educational system sa buong mundo. So tulad po, another po na reason is yung pag benefits po ng mga, like for example yung child benefits, yung anak po ninyo from the day na ipinanganak po yung anak ninyo up to 18 years old, meron po silang nakukuhang benefits from the government, which is it will vary or depends sa income ng family at saka age ng bata. So mga ka-angel,
ang mga bagay na kailangan nating i-consider mga bata, mga anak natin, kasi sila po ay kumbaga pag-asa kumbaga ng bayan. Kumbaga yan yung nakasanayan nating kasabihan. Dahil dito po sa Canada mga ka-angel, yung meron pa po, hindi pa ako sure, pero aking naririnig kung may anak na kayo na more than 5 yata, hindi pa ako sure yun mga ka-angel, kumbaga pwede kayong mag-accept ng mga taxes. Hindi ko po sure yung mga specific taxes na yon, pero parang kumbaga pwede kayong makapag less taxes siguro or zero tax. So depende po yan sa, siguro din sa income pa rin, pero ganoon po yata ang kung more than 5 children na kayo, para kayong mayroon kayong privilege na mag less tax or zero tax. Hindi ko po sure, i-search po natin yan, kasi yun po kasi yung mga may nagsasabi sa akin na ganun. So aside from that mga ka-angel, marami pa pong mga additional benefits, especially pag low income yung family, para sa bata. So yun po yung mga major na dahilan kung bakit pinili ko yung Canada. And one more thing po pala mga ka-angel, sa Canada is yun na nga, pwede ka pong mag-permanent resident, mag-file ng permanent resident, para po hindi ka po kumbaga tuloy-tuloy lang yung pag-stay mo dito at tuloy-tuloy lang ang pag-work mo. I-renew mo lang yung PR card mo pag ikaw ay na PR. Tapos at least hindi ka na uuwi. Unlike po sa other country, tulad po sa pinanggalingan ko na hanggang maximum 12 yata is hindi ka na pwedeng mag-stay doon, otherwise uuwi ka na lang. Tulad po sa ibang bansa din sa Middle East, which is merong hangganan ang lahat. Unlike po dito, kung ikaw ay nag-file o ng application for permanent resident, pwede ka pong mag-stay dito hanggat gusto mo. So meron permanent resident, and next is Canadian citizenship, na which is na magiging talagang isa ka ng Canadian. So yun yung mga dahilan din na i-consider ko bakit kinus ko dito, dahil kahit po ikaw ay isang foreigner, magiging kumbaga kaparehas mo na yung mga talagang nakatira dito, na makukuha mo yung mga benefits na nakukuha din nila. And tulad po ng sinabi ko, sa Canada po is bawal po ang racism or yung discrimination. Sa paghahanap po ng trabaho, kahit ilan ang gusto mo, hanggat kaya ng katawan mo, it's up to you. Sa age, walang problema. Kahit retired ka na, kung gusto mo ulit mag-work, makakapag-work ka pa po ulit hanggat gusto mo. At hindi na yung kumbaga daming mga hinahanap sa atin na documents. For example, sa atin, kukuha ka ng NBI, kukuha ka ng police, kukuha ka pa ng barangay clearance, etc., etc., which is the same kung tutusin mo, the same lang yung purpose yung mga yun. Kung titignan lang ng criminal record, for example, yung NBI sapat na, yung police sapat na. Di ko po maintindihan sa atin kung bakit multiple ang mga hinahanap, kung yung mga purpose yung mga yun, almost the same lang naman po. Kasi dito, pag pinakuha ka ng police clearance, yun na lang, okay na po yun. So kumbaga hindi na kailangan pahirapan pa yung tao na nag-a-apply ng trabaho, dahil as long as naman po na ikaw ay wala kang record o krimen na ginawa, bakit mo naman ipoprohibit yung tao na gusto maghanap buhay? At aside from that po, labor force, makakatulong po yan sa economy din ng isang bansa.
So malawag po. Apply ka po ngayon, baka bukas pwede na, o mamaya pwede ka na po magpapasukin. Saka depende sa company yun kung gustong gusto nila ng tao. So yun po mga ka-angel, yung mga dahilan kung bakit chinus ko yung Canada. And napakarami pong mga reason pa. Sinabi ko lang po in general para at least maunawaan nyo kung bakit. Aside from the weather, yung pollution po is hindi malala. Isa sa mga magandang clean air kumbaga sa buong mundo. And of course yung mga natural resources na maganda. At isa pa po pala mga ka-angel, yung pagkuha po ng car dito hindi po ganon kahirap din. As long as you have a credit score history, hindi ka po bad credit, or hindi ka po basta as long as you have a job, hindi ka na po nila pahihirapan maghanap na ma-approve sa car. Kaya marami pong mga kumbaga kadahilanan na bakit tinanggap natin o sinelect natin yung Canada. Meanwhile, so ayun mga ka-angel, at pansamantala ko munang hininto kanina yung video kasi lobat na kasi siya. So nandito na tayo sa Southwest ulit at bibili pa tayo ng chicken. Para po siyang alam ko kilala nyo po ito, yung mga kapatid natin na sa Canada. Papay po yung pangalan. Isa parang masarap po siyang chicken na parang kalaban ng Jollibee. Kasi masarap din po siya, crunchy. At saka malalaki pong manok. At di ko ako nagkakamali mga ka-angel, at baka parang meron din po yata sa Pilipinas na ngayon. So hindi ko po sure, pero parang meron na po siya. So tara po, samahan nyo po ako mga ka-angel. So mga ka-angel, going back tayo sa topic natin kanina. Bakit yung Canada ang pinili ko? Dahil yun na nga po, isa sa mga pinaka hinahangaan na country sa buong mundo. Aside po sa rich in natural resources, mga beauty, yung mga beauty ng mga natural like sa mga bundok, mga landscape ganyan, marami po yan sa Canada. At saka one more thing po, yung Canada rin po, aside from a second biggest country in the world, yung crime rate mababa rin po yan. At saka safety po, tulad po nung sinabi ko, I experience how to drive in some countries. Before going to come to Canada po, nag-experience ko na po mag-drive sa ibang mga country aside from the Philippines. And sa US din po. Pag i-compare ko po is I will choose Canada. Feeling ko po mas secure ako dito sa Canada mag-drive dahil po aside the road po is wider. If I'm going to compare it to like for example sa US, yung freeway po sa US is let's say marami pong lanes. Let's say 5 lanes in each direction. Kumbaga ganun, or more or less. Sa Canada po is wider. Wider po siya ng ilang feet yung per lane. So in that case po, mas safe ka dahil hindi mo especially pag tumabi ka sa dalawang truck in both left and right, baka po masagi ka dahil kunti na lang magkakadikitan na kayo. So yun po yung isang mga kumbaga I feel more safe sa pag-drive sa Canada dahil sa wider roads. And then second is the mga drivers po. Hindi ko po sinasabing 100%, lahat naman po sa buong mundo may mga bad drivers pa rin na hindi aggressive, hindi sumusunod sa mga rules sa daan. But in Canada po is
ina-adapt or kumbaga maraming drivers ang nagre-respect o ina-adapt nila yung ka-organize yung daan at yung pagpalo ng mga rules sa daan. Na for example po, like sa mga red light, if it's a red light, everybody will stop and wait for their turn na maging green. So and another is yung mga stop sign, four-way stop for example, in order po yan. Kung sinong naunang mag-stop, sunod-sunod po yan. Hindi pwedeng sisingit, nauna yung dapat nauna, iuunahan mo siya. So mga ganun, in that case po, napansin ko po, lahat po nire-respect at kumbaga nagko-courtesy sila, give way. So yun po, kumbaga I feel more safe pag sa pagdadrive po sa Canada, dahil lahat po ay almost hindi lumalabag sa batas. And another po, sa Canada po, may mga like police or highway patrol or yung tinatawag nilang RCMP. RCMP is stands for Royal Canadian Mounted Police. Yun yung mga police outside sa mga big cities. Kumbaga sa atin, PNP, kumbaga kung sa Manila, dahil mga big cities, meron po silang parang kumbaga police, like for example WPD, Western Police District sa Manila. So in Calgary po, meron po silang police na kumbaga parang instructed yata ng City of Calgary. So ang tawag sa nila is a Calgary Police. Outside Calgary, yan na po yung RCMP o Royal Canadian Mounted Police, na sila na po yung mga nagpapatupad ng mga law sa mga smaller towns or cities. So lahat po yan kahit pa outside ng city, meron po talagang nag-monitor at nagsusupervise sa kaayusan ng daan. For example po, within Calgary, meron pong mga pulis dyan na nagtatago. Pag hindi ka po familiar sa city, maaari kang mahuli kung nag-overspeed ka, dahil hindi mo talaga mapapansin yung pulis. Nakatago po talaga yan at nag-i-scan o nagbabaril ng mga speed. So in that case po, kala mo walang pulis, after pagkalagpas mo sa area niya, yun, mag-iilaw na yan at susundan ka na niya. So especially po sa mga pulis, nag-guskar tawag nila, commonly known sa mga tao, nag-guskar, especially sa kababayan natin, dahil hindi mo ma-recognize kung pulis siya, dahil wala man lang tatak na pulis. At saka yung car, almost similar po sa itsura ng isang private car. So in that case po, pagka po nakatira ka sa isang place, alam mo na talaga na hindi ka basta-basta magpatakbo ng mabilis o lumabag sa mga road na law, dahil alam mo anytime pwede kang mahuli at may police. So yun po, napansin ko po almost all over Canada, sa mga provinces na pinuntahan namin, sa BC, sa British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, and some Ontario area, mayroon po talagang police na nagbo-monitor sa highway or sa streets. In that case po, pag ayaw mong mahuli, susunod na lang yung mga drivers, which is moderate yung mga lumalabag sa batas. Sa US po, sa Washington area, almost similar sa Canada, na may talagang maraming police. But some parts of California and some parts of Oregon ay hindi po masyado yung mga pulis. Some parts also po sa Arizona na pinuntahan namin last year, hindi ko po alam kung baka natsambahan ko lang na hindi wala akong masyadong nakitang pulis, but baka siguro depende sa situation ng isang state or province. Kung mataas po siguro yung crime, na like for example like yung mga killings ganyan, or hold up for example,
nagpo-focus po sila sa mga ganong mga kadahilanan na kumbaga second na lang siguro yung mga about sa road. But hindi ko po sure yun mga ka-angel, kasi po mahirap na naman po siya mag-predict or mag-comment na hindi pa tayo sigurado. So dahil po meron po akong nakasalubong mga ka-angel, isi-share ko lang dito sa may somewhere in going to Grand Canyon in Arizona last year. Hindi ko po sinasadya mag-overspeed at the time. Kumbaga hindi ko namalayan lang yung speed limit kasi medyo isolated area na yon at hindi ko talaga nakita yung sign na akala ko is nasa 70 siya or 65, but nag-overspeed po ako siguro nasa ganun mga speed ko, pero ang speed limit po pala doon is 50 miles an hour. Then kung nung nakasalubong ko yung pulis, hindi ko alam na pulis siya, pero nung nakasalubong ko yung isang car, nag-blink siya, yung red and blue na ilaw ng pulis. So sabi ko baka ako yung inilawan niya, kasi winarningan niya dahil ako lang naman yung car doon. In that case po, I realized may nakita akong sign na sa approaching na 50 pala yung takbo. So nag-reduce speed ako at pumunta ako sa 50 or lower. And then in that case, yung police pinatay niya na yung ilaw niya. So in that case po, dito po sa Calgary, pag ganun na nahuli kayong nag-i-speed talaga, ipo-pull over na kayo ng police, or pwede kayong mapicturan ng camera at padalang kayo ng ticket. In that case po, awa ng Diyos, wala naman pong nangyari. Hindi naman po ako pinull over ng police. Kaya that time kinumpare ko siya na baka depende sa situation na kung ano yung mas mataas na crime, doon sila nagpo-focus. And one more thing siguro, baka lesser yung kumbaga yung kung gaano karami yung police sa area. Na for example, kulang talaga sila ng police, kaya usually doon na sila nagpo-focus na lang doon sa mga matataas na crime rate. Kaya ganon. Hindi ko po sure, pero sa aking naiisip lang, dahil ayun po aking naging observation sa unong nandun po kami sa US. So yun po mga ka-angel, ang mga dahilan sinus ko yung Canada na manirahan. Hindi po natin kinakalimutan ng Pilipinas, love pa rin natin dahil Pilipinas tayo nang galing. But like I said, be smart at isipin natin ang future natin. Anytime po pwede naman po tayo bumisita sa Pilipinas, bisitahin mga relatives doon. But like I said, we need to take our kids, sila po yung magmamana in the future. Tayo tatanda tayo, sila po yung mga future. So yun po yung aking kinonsider mga ka-angel. At kulang pa po yan, marami pa pong mga dahilan. Maaari ko pong hindi ko nabanggit ngayon, maaari kong ibanggit sa susunod na mga vlog natin o video, at may share ko ano pa yung mga dahilan kung bakit ko chinos yung Canada. And like I said, Canada, mamahalin nyo po pag andito po kayo. At marami pong talaga nakukuhang benefits. At yun na nga po, swerte tayo. Sabi kong swerte ako dahil nakapunta ako dito. Mahirap po magpunta dito sa Canada. Talagang thanks God dahil binigyan niya tayo, hindi sa dami kong pinagdaanan, hindi niya ako pinabayaan na ma-achieve ko yung aking dream na makapunta sa Canada. Like I said po mga ka-angel, some people may think or may share some opinions na negative against Canada, pero sa akin po, opinion po nila yon at depende sa kanilang nararanasan sa kanilang buhay sa Canada. But like I said, kahit saang bansa, walang perfect. All you have to do is believe God. Kumbaga, pray hard, it works. Work hard at matuto kang i-appreciate yung mga bagay na kung ano ngayon yung ginagawa mo. And you need to learn on how to love them. And aside from that, if you are going to learn or study
all the benefits that you can get in Canada, very kumbaga yung marami pong mga benefits na nakukuha dito na wala po sa ibang country. So yun po mga ka-angel, at aking naibahagi yung mga thoughts ko. Maaari ko pong mag-create ulit ng another video ng additional information para sa bakit pinili po natin yung Canada. So yun muna ang mga video natin mga ka-angel. At ito yung manok na sinasabi ko na bibilhan ko muna ng kakainin namin. Yan, Popeyes po, masarap po yan. At malalaking manok. So papunta muna ako sa loob mga ka-angel at ay papakita ko ang loob. So yan mga ka-angel yung kanilang tinda. Yan. So yan po yung mga paninda nila yan. Yan mga ka-angel yan. Yan yung pagpipili. May promotion po sila ngayon. Yan, may 10-piece chicken, $24 lang. So magandang deal po yan. Mayroon po silang mga parang pie. Masarap po ito. Yan. So binili po natin ito. Yan. Marami pong mga branches sa Calgary ito at sa mga big cities. So nabili na natin mga, mabilis lang mga ka-angel. At ito pong Popeye is nasa 162 Avenue sa katabi siyang gas. So balik na tayo sa car mga ka-angel at magkakain tayo ng lunch. So uwi muna tayo mga ka-angel at kakain. At nasa almost 2 o'clock na po. Mga ka-angel, at yan muna yung aking bahagi ngayon. Maraming salamat sa panonood ulit. At aking i-upload ulit yung mga remaining videos namin din nung nagpunta kami ng US. Sana po wag po kayong magsawang manood dahil kahit halos sa US na yung i-upload ko. Gusto ko lang mai-share lahat kung ano yung mga napuntahan namin at magkaroon kayo ng idea kung kayo naman po ang pupunta sa US. So uwi na muna tayo mga ka-angel. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi at stay safe, stay healthy. Don't forget to pray. Pray hard. It works. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Salamat po sa panonood at don't forget po to subscribe sa ating YouTube channel at Facebook. At gagawa po tayo ng mga account din sa other social medias like Instagram and TikTok. Discovery Angel. So capital D and then small letter Discovery and then space capital A, Angel. So Discovery Angel, para at least updated po kayo sa mga ina-upload ko na video. Kahit po hindi minsan paulit-ulit na lang po tayo, blurred at pagulo po yung video, wag po kayong mag-alala. Sinisikap ko pong ayusin lahat yan at ma-edit ng maayos para at least naman po presentable po pagka inyo pong pinanood. So yun lang po muna. Thank you very much at ingat po kayo lagi. At sa mga kapatid at kababayan natin sa Pilipinas, I will recommend try your luck, try to apply in Canada po. Wag po kayong mawalan ng pag-asa. Kung nag-fail po kayo, like I said, ako po nag-fail po ako ng 3 to 4 times in applying in Canada at hindi po ako nag-give up dahil po inilagay ko sa sarili ko, if I'm going to give up, walang mangyayari. And of course, don't forget po ang ating Panginoon dahil siya po ang tunay na tutulong sa atin lahat
ng mga problema natin. Huwag po nating kalimutan siya kahit po sa mga bagay na parang give up na po tayo. So yun po mga ka-angel, I will encourage all of you na try to apply or try to explore Canada. So many ways po sa pagpunta po dito. I can maybe I can share or I can make a video pagbigay po ng mga ideas kung paano makapunta dito. Although marami na pong gumagawa niyan, yung mga options na paano makapunta dito, pero magsishare po ng aking sariling opinion para kung paano po pumunta ng Canada, ano yung mga pathways, ano yung mga ways. So marami po yan. Basta yung encouragement ninyo na magpunta dito as andyan.